kada, let's welcome our dear couple, Irene and Prince. Good morning! Napakaganda ng inyong story. And habang nagbabasa nga ng letter si Mama P kanina doon sa Dear Kada, umiiyak na, napapaiyak na itong si Irene and Prince. Oo nga, ma'am, kasi sobrang na-touch pa rin talaga ako dun sa kwento namin na hanggang ngayon, hindi ko pa rin sa sarili ko na nalampasan na po namin yung pagsubok na yun. Ano muna tayo? Doon muna sa love story. Yes. Balik muna tayo doon sa pinakauna. Sabi mo, kayo ay magkaklase doon sa letter, di ba? Yes po. Bale, nagkaklase po kami taong 2009. First year college po ako that time and ganun din siya po. First year college din siya. And nagkaklase kami sa ibang mga subjects hanggang sa naging magkaibigan po kami. Hanggang sa naging magkaibigan. Opo. Sinong una nagka-crush sa inyong dalawa? Actually, ako po. Kayo po, Prince. Yes po. Ano ang nakita mo kay Irene? Actually, ma'am, kasi dati po, IT student po kasi ako dati po. Nahihalo po ako sa mga midwifery po. Then po, pagdating ko po sa school, ay sa klase po mismo is, ako lang po ata, o dalawa po pala kami na lalaki lang po sa klase. Tapos ang ganda ni Irene, nakita mo agad. Yes po, actually po, siya po yung una pong nakita ko dati sa... Irene! Parang magdalang sa ring light si Irene Siya lang yung nagliliwanag doon sa room. Kasi ang ganda eh. Tapos, Actually po, nabighani po ako sa dimple. Patingin nga, Irene! so ibig sabihin, pag pumasok po kayo sa classroom, nakasmile na siya. Unless, nandyan talaga yung dimple niya kahit hindi nakasmile. Yes po, ganun po kasi siya. Dati po. So charming. Tapos, Ikaw naman, Irene, paano nagkagusto kay Prince? Actually po, hindi ko siya kilala noon. Tapos, nagpapansin siya. Paano nagpapansin itong si Prince? Nagpapansin siya na sabi niya, libre ko daw siya, hindi ko siya kilala. Pero magkaklase na po pala kami that Nagpapalibre? time. nagpapalibre? Alam na ang strategy. Nagpapalibre siya. Ay, libre mo ako merienda, hindi ko siya kilala that time. Tapos yun, hanggang sa naging magkaibigan po, yan, nagkakasama na sa mga lakad, ganyan po. Yun. Pero nung sabi niya, di ba, ikaw yung una na-notice niya dahil sa dimples. At syempre, ang ganda mo, Irene, ang acknowledging. Kasi nga, na-notice mo ba na meron siyang gusto sa'yo ng konti? Hindi po. Hindi kasi ako nag-a-assume ng kung gusto niya ako hanggat wala po siyang sinasabi. Kaya nung magkaibigan kami, hindi ko talaga alam na gusto na niya ako. Pero may mga nagsasabi na po na, ayun nga, may crush daw siya sa akin. Nakasmile mo na. Sige na nga. Sige, i-fast forward natin ng konti. When did the first date happen? First date. Naalala niyo pa ba? Kung paano mo siyang Ikaw pa rin ba ng libre, Irene? Oo Ay, nga. hindi. Tuloy ba yung libre? Hindi. Hindi po. Siya po nanlibre. Oh, Prince, kwento mo, paano mo nagyaya sa first date ever? Actually po, yung diskarte ko. Sige, share mo yung diskarte. Kunwari po, kakain po kami sa labas, pag lunch na, gano'n. Available ka ba ngayon? Na which is okay lang po sa kanya. Tapos, yun na po. Pero hindi po niya alam na gusto ko na siya. Iba pa yung tension mo, po, kumbaga. Baka nag-build up na po ako ng relationship sa kanya. Na mas gano'n po na, unti-unti ko rin po siya nakilala kasi crush ko nang po siya dati. Pero, nung unti-unti na pong nakakausap ko siya is, doon ko na po nalalaman yung mga ugali niya. Tulad ng ano, Tulad Prince? ng, mas lalo na yung love siguro, tingnan mo. Sige na nga, Yun kwento. po, pag nag-a-advise din po siya. Di ba sabi nila, kapag mahal mo, hindi mo siya parang ifo-force na baguhin yung buhay. Kung mahal ka talaga niya, kusa siyang magbabago para sa'yo. Ganun ba ang nangyari, Irene? Yes po. Bale, ako po kasi nag-advise sa kanya kasi madami po siyang liniligawan. Prince Wait lang. Ano to? Tapos yun, nung naging kami na, as in wala na po akong Hindi ka ba nakita natakot? Kasi syempre, alam mo yung past niya eh. Hindi po.
hindi ako natakot na kunyari lokohin niya ako or something. Kasi nakita ko po yung pagbabago sa kanya nung nanligaw siya sa akin at nung naging kami na. Ano naman yung ugali ni Prince na nagustuhan mo? Bale, yung una ko pong nakita talaga sa kanya is napakabait niya. Tapos, mabait siya na anak sa mga magulang niya. Yun po talaga yung isa sa pinakarason bakit ko siya nagustuhan. Yung mabait siyang anak, sorry, sa mga magulang po niya. Pero may tanong ako kay Prince, di ba sabi mo before, hindi ka ganun kaseryoso sa mga girls. Anong meron si Irene na biglang nagbago? Pati yung kung paano ka, para makilig tayo dito. Sige na nga. Yeah, actually, ma'am, dati po kasi is, parang andun ako sa stage din dati na naghahanap na rin po ako ng girlfriend na seryoso po. Kasi, actually naman po lahat po ng naging girlfriend po is seryoso. Actually po, hindi naman po talagang total, hindi naman po sasadya yung parang, ano po, mga friends lang po. Sabi ni Irene, wag ko nang Joke lang. Hindi, pero At feeling ko, fast forward na tayo, dumating amiga. din siya sa timing na yung lalaki din may timing na. Mararamdaman Tama, yun, di ba? Na Oo. kung etong babae na to ay pang forever na. Correct. Dumating na nga yung pagkakataon na yan. After 5 years na maging mag-boyfriend, girlfriend kayo, hiningi mo na yung matamis na oo, Oo nga. ni Irene para makasama habang Kwento the buhay. proposal, please. Actually po, wala pong proposal na nangyari po. Pero nag-uusap na po kami na pagkatapos kasi po ng 2 years, graduate na po kasi siya. LDR po kami ng almost 2 years din po. Bakit LDR? Kasi po taga Quirino po siya, from Nueva Vizcaya po ako. Oh, Tapos yung magkaibang school po namin Nueva province. Vizcaya din po. I see. Paano nag-work? Una pa lang pala, may pagsubok na yung relasyon. Yes Kaya po. Bali yung kasi LDR kami, umuwi kasi ako ng province po namin. Oo, And malayo-layo then, din eh. Yes po, mga nasa 3 to 4 hours naman po. And LDR talaga siya kasi halos hindi talaga tayo nagkikita, no? Text, through Tapos text na. through text, ganyan. Tapos Call. calls, ganyan. Kasi wala pa naman pong nun. Wala pang Yung video, video calls. calls. Opo, yes po. So kung walang proposal, paano napunta sa kasal? Bale, during that time, kasi first time po niya na dumalaw po sa bahay po namin. So, since belong po ako sa Ifugao tribe, ayan, and medyo, po yung tribe po namin, medyo, ano tawag doon? Conservative. Conservative, yes po. Medyo conservative po kasi yung tribe namin. And pag nagdala ka ng lalaki sa inyo, ibig sabihin, pakakasalan mo na yung lalaki Oh, yun. Mamamanghi ka So na. first Yes mong po. dinala tong si Prince sa inyo? Opo. So, dinala ko po siya sa amin na masyal siya. Tapos, sinabihan na po siya na yung next na pagdalaw mo is dapat may engagement na Wait na lang, mangyayari. nakakaengganyo yung ganito, di ba? Yes. Kasi So hindi na natin interesting. alam yun, Yeah. di ba? Opo. Ang sarap pakinggan. Tapos, Tapos, nung December po kasi siya pumunta, since nagandahan po siya sa place namin, madaming tourist spots, ganyan. Dinala po niya yung mga family niya sa amin ng New Year. magaling din tong Oh, diskarte galing mo ni dyan, Prince. Prince. Eh. Iba rin kunyari pasyal, pero yun Turuan mo naman yung na. mga lalaki. Tapos, Tapos doon na po pinag-usapan, andun na po yung mga elders namin, pumunta na sa bahay. Ayun, sinabihan na po sila na kailangan nilang mag-engage. eto na. So, Eto kinasal na. na kayo. Opo. Kung unang pagsubok nyo ay LDR, kasunod na pagsubok, mabigat-bigat na pagsubok. Kailan nyo nalaman itong sakit ni Prince? Bali, bago mag-iisang taon pa lang yung kasal namin, na-hospital na po siya. Tapos sinabihan na po kami ng doktor na kailangan namin siyang ipa-check up sa nephro kasi hindi na po bumababa yung yung creatinine niya. Yes po, hindi na po siya bumababa. And yun, hindi pa po namin siya pina-check up agad sa nephro kasi yung initial reaction namin during that time is imposible kasi napakabata pa niya. Ilang taon po? Nasa Yun 27 years old na po siya that Bata time. nga. Yes po. So parang iniisip namin na imposible na magkakasakit ka at young At this age na age, ganyan. Opo. So yun, hindi namin siya pina-check up agad sa nephro. Tapos, after ilang months, yung
after ng check-up mo? Kinuha lang po namin sa, parang sa probinsya po is yung herbal lang, makukuha pa po. Alternative Tas- medicines. Yes po. Parang binaliwala po namin yon. Tapos Gaano katagal, Prince? almost, 2 months? hindi na. Months? Umabot Hindi ba? naman umabot ng isang Three. taon bago. Hindi 3 naman. months. 3 months. 3 po. months. Yes po. Mm. Tapos doon na po na one time po is yung nasa biyahe po kaming mag-asawa. Hindi ko na po kaya mag-drive kasi hilong-hilo na po. Tapos pinagilid ko na, tapos suka na po ako ng suka. That time parang hindi na kaya ng katawan ko na gumalaw pa. Tapos nag-decide si misis ko na iuwi ako at i-hospital po, punta agad sa hospital. Tapos doon po na dinetsa tayo ng Oo. doktor na pag hindi po ako na dialysis that time, is posible na Mamatay saka siya. mawawala na. Wow, O mas grabe. grabe, Ganun. mas Yes grabe po. po. Kasi from 500 po na creatinine niya, umabot na po kasi siya ng 2,100. Opo, na creatinine. Kaya sabi po talagang kailangan ng emergency. So yun, after that, nag-decide na po kami ng mother-in-law ko na magpa-dialysis na po siya. During Grabe. that process na medyo mabigat-bigat, pati yung pagsabi ng doktor, kumusta ka nun, Irene? Yung time na yon parang hindi pa rin po talaga ako makapaniwala. Hindi ko pa matanggap. nagsisink in. Hindi pa nagsisink in. Ayokong tanggapin na magkakasakit na yung asawa ko. Lalo na wala pang 1 year Yes, kayo wala pa married. pong 1 year. So parang ang bata namin para maranasan lahat nung pagsubok na yon. So parang kaka-24 ko that time. Yung asawa ko is 27. So parang sabi namin, hindi pa. Parang ayaw namin paniwalaan. Ang hirap maniwala na Yes yan yung po. nangyayari. Pero Opo. what did you do para maging parang strength? Para Maging matibay. Oo, matibay. Ang ano ko lang noon, ang lagi kong iniisip, kung kukunin mo na siya, kunin mo na siya, wag mo na siyang pahirapan pa. Pero kung pagagalingin mo siya, bigyan mo kami ng way, palakasin mo siya, bigyan mo ako ng sign na palakasin mo siya para mas lumaban pa. Yun yung magiging sign na pagagalingin mo siya. And true enough, pagkagising niya ng umaga, doon na yung time na naghahanap na siya ng food, nagsasalita na siya, nagkikwento na siya. Ganun po yung Nakilabutan ako. nangyari. Yes po. Opo. Wow. At paano naman dumating sa point na ikaw na ang magiging donor ng kidney? Wala po kasi kaming idea kung pwede ako na maging donor niya. Since parang ang alam lang po namin nun is dapat family members mo, kadugo mo yung magdo-donate sa'yo sa recipient. Pero nung umattend po kami sa hospital, dito sa NKTI po, dito sa QC, and sa orientation, dun mismo sinabi na pwede pala kahit hindi mo relative, as long as pwede yung blood type As long as mag-match. match at Opo. candidate po kayo. No? Yes po. Pwede. Opo. Doon ka Grabe, ang nag-decide hirap ang pinagdaanan na niyo. ikaw na. Yes po. Ako po yung nag-decide na sabi ko, ibigay ko na since pwede naman daw pong mabuhay na iisa lang yung kidney mo. So, yun. Prince, anong naramdaman mo nung naging decision yon ni Irene? Actually po, nung una po ayaw ko po. Kasi parang takot din po ako para sa kanya. Tapos, kasi nung una, sinabi ko pa sa kanya na okay na ako, tanggap ko naman. Na-extend naman na yung buhay ko ng ilang years. Wag na, kasi paano pag na-transplant nga tayo, saan na naman tayo kukuha ng pera? Mga ganun. Kasi siya po kasi yung nagtatrabaho kasi sa amin. Tumutulong lang po talaga ako. Wala po ako masyadong naitutulong sa kanya. Halos siya na po naging lalaki sa amin, dalawa po. Tapos, yun po yung unang kwan po namin kasi ang dami din po namin bills. Kwan po, bayarin. Kaya, paano na lang kung hindi ka na rin makapagtrabaho kasi yung sa operation pa lang, mula operation, tapos yung pag-recover mo, ilang months din yun. Saan tayo kukuha ng pera? Mga ganun po. Kaya, talaga nung una po, ayaw ko po talaga. Pero yung yun nga po, sinabi niya na, paano na lang yung buhay ko kung wala ka? Mga ganun po kasi siya. Parang, wag na lang. Mga ganun po kasi siya. Kaya, nanahimik ka na po. Sige, mga ganun po yung pan ko po dati.
Kaya, yun, parang napako na po ako na ganun na po. Bahala na po. Si Lord na po bahala. Ganun po kami dati. Wow. Grabe yung inyong pinagdaanan kasi aside dun sa sakit na nararamdaman, ang hirap din kasi pag may sakit ka, magastos. Oo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha. Di ba? Pagkukuhanan. And buti na lang, nalagpasan nyo rin itong pagsubok na to. And sabi mo nga dun sa sulat kanina, kapag na-transplant ka ng kidney, parang another buhay yung binibigay. Ganun ba ang nabigay sa'yo, Prince? Yes po. Kumbaga nung pagkatapos po kasi ng the day po ng operation, tapos pagkatapos po, bumalik po yung pag-ihi ko na parang guminhawa po yung pakiramdam po, pera lang po sa sugat, pero parang umokay po lahat. Parang unti-unting bumabalik yung lakas ko. Tapos hanggang ngayon po na nakakatulong na po sa kanya, sa lahat po ng mga pan namin, mga hanap buhay namin. Katuwang niya po ako lagi sa pag-aanap buhay ko. Hindi po kagaya dati na andun na ako sa bahay, nakahiga. Minsan, tatawag ako sa kanya, Han, masakit ganito. Yung kung minsan nakaka-guilty din na parang inutil lang po ako dati. Pero ang saya ko po ngayon kasi ngayon po nagagawa ko na po lahat na nagiging lalaki na po ulit ako. Yes po. Ay, naiyak ako sa inyong dalawa. Super, ang ganda ng story Irene, niyo. ano yung, nung nasa process na yun, kayong dalawa, ano yung pinakamahirap tuwing nakikita mo si Prince? Anong scene yun? Anong situation? Yung time po kasi na pag dialysis patient kasi ma'am, parang hindi mo alam kung kailan eh. Kasi okay ka ngayon, after 30 minutes, biglang hindi ka makahinga, biglang may sumakit sa'yo, tapos wala na. So may mga na-witness po kasi kami ng mga kasama namin na ganun. And yun po talaga yung isa sa kinakatakot ko. Na kung patatagalin pa po namin yung transplant niya, sabi ko hindi ko alam kung kailan siya mawawala sa akin. Kaya yun yung pinaka-fear ko talaga na mangyari. Yun. Ay, ang hirap nito. Iba yung nadadala ng pag-ibig, no? No, parang hindi mo na iniisip yung consequence na maaring mangyari sa'yo. Ang gusto mo lang madugtungan yung buhay ng mahal mo. Yes. At ngayon, lagpasan natin lahat yan. Kamusta naman ang buhay niyong dalawa? Yun po, masaya po kaysa dati po. Mas maraming memories pa po ang magagawa namin mag-asawa po ngayon. Mas tumibay. Mas tumibay, Yes. no? Ang relasyon. pagmamahalan. Opo. Lahat. This time, amiga, Ito na. It's time now para basahin niyo sa isa't isa ang hinanda niyong letter. Alam natin na minsan hindi natin masasabi lahat ng gusto nating sabihin, di ba? At ngayon, it's time na. Go ahead, Irene. Sino sa inyong gusto mauna? Ako na lang. Ikaw na lang. Mas mahal pa sa'yo. Han, thank you sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Maraming salamat at binigyan mo ulit ako ng pag-asa na mabuhay na matagal sa mundong ito. Ikaw nagsilbing lakas ko noong nasa parte ako ng buhay ko na nakikipaglaban. Ang galing talaga ng plano ni Lord kasi binigyan niya ako ng asawang tulad mo. You are my real super wife. Mahal na mahal kita. Ayan. So, Han, alam ko ang dami nating pinagdaanan these past years. Masasaya, mahihirap, at masasakit na pangyayari sa ating buhay mag-asawa. Na ni sa hinagap ay hindi natin inakalang mangyayari dahil wala talaga ito sa mga plano natin. Pero naniniwala ako na mas maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya natin pinagdaanan yung lahat ng hirap na to. Ika nga nila, everything happens for a reason. Dahil sa lahat ng to, mas nakilala natin ang isa't isa, mas minahal natin ang isa't isa, at higit sa lahat, mas nakilala natin si Lord sa buhay natin. At dalangin ko
Sana wag natin siyang kakalimutan. Mahal kita noon, mas minahal kita ngayon, at mas mamahalin pa sa darating pang mga taon. Ay, sarap. Super yak na ako. Ang sarap pagmahal, hindi ba? Totoo. Pero hindi lahat ng mga nakakaranas ng ganitong pagsubok kasing tibay niyong dalawa. Kaya Irene, Prince, kung meron tayong mga kada na nasa ganitong sitwasyon ngayon, ano yung maaaring mensaheng mabigay niyo sa kanila? Ikaw muna. Yun na po, laban lang po tayo, tapos wag po tayong mawawalan ng faith kay Lord. Kasi siya lang po talaga ang makakatulong sa atin. Sa pagkatiwalaan po natin ang mga taong nagmamahal sa atin. Yun lang. Para sa mga caregivers po na kagaya ko, and sa mga dialysis patient na din po na dinaranas po yung tulad ng sa mga pinagdaanan namin, wag niyo pong bibitawan yung mga mahal niyo po sa buhay, yung mga may sakit. Wag niyo po silang kakalimutan. Wag niyo pong hayaan, wag po kayong mapagod na alagaan sila at ilaban po natin sila. Oh, I love the wag mapagod. Mas lalo ko naiyak dyan. Ito Para na nga. kailangan natin Pero kailangan din namin ng anyway, Okay, para hinga muna. Para Ako naman naman. makapag-unwind kayo, ito naman ang regalo ng kada umaga sa inyo. Mayroon kaming free date sa inyo mula sa Forest Crest Nature Hotel and Resort. Yan, meron kayong overnight accommodation dyan for 2. No, meron na ring free breakfast, free massage, di ba? Deserve nyo mag-unwind. And hindi lang syempre, yan. Para mas lalo kayong ay beautiful and healthy, meron kaming Sara Skin products na shampoo, conditioner, lotion, serum, at sunblock worth 2,499 pesos na pwede niyong gamitin yan para mas lalong beauty kayo dyan sa mga photos niyo. Maraming salamat, Irene and Prince. Thank you. Kasi pinakita nyo sa amin na buhay talaga yung pagmamahal, di ba? Yes. Parang mapapagod pero hindi susuko. Yes. Kung mahal na mahal mo ang isang tao. Maraming salamat, Thank you Irene po. and Thank you po. Prince. Thank you po. Napaka-inspiring ng inyong story. At marami sa mga kada natin ang napaiyak ninyo. Paiyak din, Lalo na oo. mga mommies, di ba? Talagang nakakakilig naman ang inyong kwento at nakaka-inspire. Sana patuloy na talaga kasi may mga check-ups pa, no? Tuloy-tuloy pa tong check-up na to, no? Okay, thank Stay you. healthy. Stay healthy. Love. Ay, yun pa pala, paalala lang, no, Irene, kasi nga, akala nyo nung una, parang binaliwala, no? Paalala natin sa mga kada, huwag baliwalain. Yes. Di ba, Prince? Yes po. May gusto nyong advice pa, additional, about health? Pagka may naramdaman po kayo na something na bago sa katawan nyo, wag po kayong mag-hesitate na lumapit agad or magpa-check up agad po para mas maagapan. Para hindi po siya lumala na parang tulad po nung naranasan po namin. Irene, Prince, iwan mo na rin ang yung social media kasi for sure maraming kayo na-inspire ngayon. And so, pwede niyo po kaming i-follow sa Facebook page po namin, Irene Lupais Aidon Geb. And sa TikTok at saka YouTube po namin na Andun ang inyong journey. yes po. Nice. Yes po. Anong iso-search? Irene and Prince Life After Kidney Transplant. Nice. Yun po yun. Yun. Marami kayong mai-inspire dyan. Thank you, Irene and Prince. At sana yung mga kada natin dyan nanonood sa kanilang mga bahay-bahay, tumulo din po ba ang inyong luha? Na-inspire din po ba kayo at kinilig? Parang yung puso natin lumaki, di ba? Maraming salamat again. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.